Good morning guys! So for today's video, magpapalit tayo ng battery ng ating cellphone. Ang ating model ng cellphone nga pala is Oppo A16. So ipapakita ko sa inyo ang tamang pagpapalit ng battery. So DIY kung tawagin, or yung do it yourself. So sa mga naka-experience na ng ganitong problema sa cellphone, kaysa bumayad kayo sa mga pwesto sa mall, gawin nyo na lang on your own kasi makakatipid kayo. So kailangan lang natin dito ng tweezer at mga precision tools katulad nitong nakikita niyo sa aking harapan. Meron tayong dalawang negative precision, isang positive. So actually hindi naman natin lahat itong magagamit. Naniguro lang tayo na meron tayong dalang ganito para kung sakali, just in case na kailangan natin ng ganitong mga tools, meron na tayong dadampulin sa harapan natin. So guys, ito nga palang cellphone na to is pangalawang beses ko nang papalitan. Dahil nung una, same lang din yung kanilang naging problema. Bumutog po yung kanyang cellphone, dala nga ng pagiging overcharging. So magdamag siyang sinacharge, kaya ang nangyayari is ganito, bumubutog yung kanyang battery. So panoorin nyo guys hanggang sa matapos ng video na to para makakuha kayo ng idea at hindi na kayo magastusan bumayad sa mga cellphone technician o sa mga pwesto sa mall. So tatanggalin lang lahat natin itong mga tornilyo, almost 20 or 15 pieces yata ng tornilyo ito tatanggalin natin. So make sure guys na tanggal lahat itong mga tornilyo nito para madali nating mabuksan, dahil itong harapan ng ating unit is tatanggalin din natin. Una, tatanggalin natin itong cover ng camera dahil sa ilalim nito is meron pang tatlong tornilyo. Yan, dahan-dahan lang natin tatanggalin. Then tanggalin natin yung may iwan na tornilyo. Meron tayo ditong tatlo. So pagtatanggal ng mga tornilyo nito guys, hindi kayo malilito dahil ang sukat ng tornilyo nito is pare-parehas lamang. Pwedeng hindi na ninyo tandaan kung saan nyo tinanggal dahil pwede nyo naman siya ibalik sa kahit saang butas. Ang importante, maibalik nyo lahat ng tornilyo nito. So napakadali lang guys, dahil kapag ito ay natutunan nyo, hindi nyo na kailangan bumayad ng mahal sa pwesto. At ito nga palang battery ipapalit natin guys is binili ko lang din online. So nagtanong muna ako sa mall bago to, nung unang nasira itong phone na to, nagtry ako sa mall na magtanong kung magkano ang pagpapalit ng battery. So ang presyo nila sa akin dito guys is 3,500. So mag-aantay pa tayo ng 2 to 3 days dahil i-order pa nila yung battery. So ganun po kamahal. And then naisip ko na mag-search kung saan makakabili ng battery, at nakakuha nga ako sa Lazada. And then tinry ko siyang gawin ng ako lang mag-isa, at nalaman ko na napakabilis pala talagang magtanggal ng battery or magpalit ng battery nasira or bumutog katulad nito dahil sa overcharging. Kaya yun, nakatipid ako. Simula nun guys, ang ginawa ko, sa tuwing magkakaroon ako ng cellphone na ganito yung problema, so ako na lang yung nagpapalit. So sa video ito guys, sana mayroon kayong makuhang idea, at sa ganon ay hindi na kayo gumastos na malaki. So guys, natanggal ko na pala lahat ng tornilyo, at ngayon tatanggalin ko din itong pinakagitnang bahagi dahil dito nakakabit itong mga chip o yung mga flex kung tawagin. And syempre tatanggal din natin itong lagayan ng SIM card para hindi siya sumasabit. So biyakin nyo lang guys, huwag kayong matatakot dahil hindi naman siya masisira. Tanggalin lang natin, tiyagain lang natin. Kung mahaba yung kuko nyo, okay lang, mas maganda. Pero kung wala, kailangan nyo gumamit ng isang manipis na bagay para pang tanggal or pansundot. So itong harapang bahagi guys na tinatanggal ko, ito wala na itong dikit. Unlike dito sa likod, sa back case na meron po siyang nakadikit dati. So ito guys, meron pa siyang isang tornilyo dito sa gitna. Tatanggalin natin, kailangan lang natin maiangat muna itong cover sa harapan o itong pinagkakabitan ng LCD para pag tinanggal natin yung tornilyo is mabilis na siyang bumitaw. So meron pa siyang isang tornilyo guys dito sa bandang gitna. Tatanggalin natin to. Yan lang guys, kailangan lang nating tiyagain na matutunan para hindi tayo gumagastos ng malaki. So yan, tanggalin ko lang itong tornilyo nito. So pag natanggal natin yan, ito na yung mangyayari. Ayan.
Ayan. So meron siyang flex guys, yung naka-connect dun sa battery papunta dito sa skeleton, hindi ko alam ang tawag dito, itong casing na to. So kitin lang natin kung meron tayong plastic na pansundot, mas maganda. Huwag kayong gagamit ng mga metal na pansundot. So ito yung connection ng battery guys. Ayan yan. Kailangan lang guys meron tayo matulis na pansundot. O yan, kuko ko matulis kaya yun na lang pinasusundot ko. Huwag kayong gagamit ng mga metal dahil pwedeng makasira dahil meron siyang ground. Dinadalo yan siya ng ground. So meron tayong makikita dito na kulay green na parang plastic. Ito yung pupursahin natin. Hatakin lang natin yan dahil itong battery na to is nakadikit. Ayan. Pag napursa natin yan, matatanggal siya. So ito yung magiging itsura. Ingatan nyo lang guys sa pagtanggal dahil baka madala lahat ng kanyang plastic sa ilalim. Dahil yung plastic na yan, yan yung nagsisilbi na kumakapit dun sa ating battery. So ito guys yung aking battery na ipapalit. In-order ko siya sa Lazada. Ang presyo niya is 455 pesos. Ayan, parehas na parehas. Ang laki ng difference dun sa bago, di ba? Nakabutod siya. So sa paglalagay naman ng bagong battery guys, make sure lang na maikakabit niyo siya ng maayos dito sa mga adhesive na nasa ilalim. Ayan. Ibalik niyo lang siya ng maayos tulad nito. Ayan. Para na sa ganun naman maganda yung kanyang pagkakabalik. And then kabit natin yung mga connection na tinanggal natin kanina. Ulit, huwag kayong gagamit ng mga metal dahil maaaring magkaroon siya ng ground. Ayan. Kaya naman siya ng daliri dahil malambot lang naman siya. Make sure lang guys na nakatapat siya ng maayos dun sa butas dahil meron siya mga ngipin na maliliit na pwedeng masira pag napersa ninyo nang hindi siya nakatapat sa butas. So ito naman yung connection sa battery. Punta dun sa ground. Ayan. Tulak nyo lang ng daliri or ng rubber. Yan. Ginamit ko yung puwet ng ating tweezer dahil rubber po yan. Ayan, wala siyang ground. Then balik na lang natin to. And then dito sa gilid guys, yung pinakang pindutan ng volume, natatanggal po yan. Huwag nyo kakalimutan. Ito dinampot ko. Ayan. Yan yung pindutan ng volume. Up and down. Ayan, kailangan maibalik nyo siya. Ayan, baka mamaya pagkabit nyo na tsaka nyo pa mapansin, wala kayong pindutan ng volume. Kabit nyo lang sa ilalim. Medyo hassle lang siya ikabit kasi nga maliit, bumibitaw. Pero kailangan nyo lang ng diskarte. Gawan nyo na lang ng paraan kung paano siya ikakabit ng mas mabilis. Ayan, tulad nito, natanggal ulit. Kaya ibabalik ko siya dito sa ibabaw. Ganyan lang kadali ang pagpalit ng battery ng cellphone. Hindi man Oppo o yung inyong unit. So pare-parehas lang guys yung guide kung paano magpalit. So hanapin nyo lang kung saan nyo siya matatanggal ang cover. So sa una medyo mahirap dahil madikit masyado itong back case cover. Kaya ang ginamit ko dito is yung matalim na manipis na pansundot. Then naikabit naman natin siya natanggal naman natin siya ng maayos. So nung nakaraan nagpalit din ako ng unit sa Samsung, halos same lang naman. So kailangan lang aralin nyo munang maigi kung paano tatanggalin. Huwag kayong basta-basta hahatak o higit ng hindi nyo kabisado. Baka mamaya meron kayong matanggal na pyesa o may natanggal kayong flex mapatid na maliliit na pyesa. So for sure lahat po ng pyesa na nandyan is importante, hindi po siya pwedeng masira. So guys, kinakabit ko na yung ating mga tornilyong maliliit. Kailangan lang lahat ng tornilyo na natanggal natin is maibalik natin. Ayan. So kung hindi kayo sanay pa masyado, kung napapansin nyo doon sa takip ng ating back case, yung tinanggal ko sa bandang ibabang bahagi, pinagsama-sama ko doon sa bandang ibaba. At yung tinanggal ko naman tornilyo doon sa bandang itaas, doon ko naman sa bandang itaas pinagsama-sama. Pero ganoon pa man, sinasabi ko nga, pare-parehas lang po yung kanilang sukat ng tornilyo, kaya okay lang kahit maghahalo-halo sila, hindi kayo dyan magkakamali. So higpitin ko lang itong mga tornilyo na to, then mamaya-maya itatry natin kung
Pocoy Boy yung ating ginawa. Makikita natin dito guys kung paano natin binaklas. So sana mayroon kayong natutunan dito at nang sa ganon hindi na kayo gumagastos dahil napakamahal ng singil sa mga pwesto sa mall. So hindi natin alam na ikinakabit nilang battery dito is same lang din pala nung ating in-order, di ba? Almost 3,500. Kung makatawad ka man doon is umaabot ng 3,000 pesos. So di ba malaki pa rin yung difference. Unlike kung ikaw yung mag-order and then ikaw yung magpapalit. So guys, ito na, tinry na natin. In-open ko na yung ating cellphone. At ito, successful naman, gumana naman. Ibig sabihin, tama yung ating kinabit. Okay? So sa lahat ng nakarating dito sa part na to, ibig sabihin natatapos na itong video na to. And syempre maraming salamat. And sana meron kayong nakuhang idea sa pagpapalit ng battery ng mga cellphone. Sa sunod na video natin guys, ibang unit papakita ko sa inyo. Pwede rin tayong gumamit dito, no? Or mag video dito nang hindi battery pinapalitan. Kailangan maging aware tayo sa lahat ng mga bagay. Huwag tayong tatakbo kaagad sa mga pagawaan ng cellphone dahil sigurado magagastusan talaga tayo. Ayan, kung kaya nyo naman gawin sa inyong sarili, gawin nyo na lang. Huwag nyo na lang dalhin sa mga mall dahil yun nga, bukod sa mahal baka hindi natin alam, ganun din naman pala yung ikakabit na battery sa atin. In-order lang din pala sa online. So next time gagawa ko ng video sa mga pagpapalit naman ng LCD na nasira. Okay? So yun, maraming salamat guys. Hanggang dito lang itong video na to. At kung bago ka lang, please don't forget to subscribe, like, and share nyo na rin po itong video na to para mas marami ang makapanood. Bye bye!